Mga tol, si Defense Secretary Gilberto Chodoro, meron siyang panukala na paikliin na yung AFP Modernization Program kasi masyado nga daw mahaba ang 15 year. Kasi totoo naman mga tol, sobrang haba talaga nun. No, bago natin ma-reach yung ating tina-target, napag-iwanan na tayo ng ibang mga bansa na mas mabilis ang pagmo-modernize ng kanilang mga kagamitan, ng kanilang sandatahan. So ibig sabihin, walang katapusang pagmo-modernize ang kailangan nating gawin para lang makasabay sa level ng ibang mga bansa. Kasi 15 years Napakatagal nun mga tol. Pero yan ay suportado ng AFP. No, itong panukala na to. Bagamat alam naman nating hindi rin naabot ng 15 years, etong si National Defense Secretary Gilberto Chodoro kasi once na mapalitan ng presidente, mapapalitan din siya dahil siya ay appointed di ba? Pero mas maganda nga mga kapatid no kung mas mapapaikli yan at susundan niya ng magiging susunod na Defense Secretary itong mga ganitong hakbangin, itong mga ganitong aksyon. Kaya tayong mga Pilipino, di ba? Dapat sinusuportahan din natin yung mga ganitong mga bagay. No, hindi tayo pwedeng basta manawagan na lang sa ibang bansa na tulungan tayo. Kailangan tayo mismo mga tol. No? Tayo mismo nagpapalakas sa sarili natin. Kaya nga yung binigyan ko ng reaction video yung ilang mga kongresista na nanawagan sa ibang bansa. Tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. 'Di ba? Tulungan nyo yung AFP natin. Tulungan ninyo etong ating mga sandatahan para bumilis yung kanilang modernization. Maglaan kayo ng budget para sa kanila. Diba? Kasi nitong nakaraang budget mga tol diba na-issue yun na pinakamalaking budget napunta sa DPWH. Mas malaki pa nga yung budget nun kaysa sa DepEd Diba? Na-issue nga yun So binago yun ni PBBM. O ngayon diba nalaman natin kung gaano kalaki ang katiwalian, kung gaano kalaki ang korupsyon mga tol dito sa DPWH. Diba? Imbis na sana napupunta mga tol sa kapaki-pakinabang na mga bagay. Halimbawa na lang yung pagtatanggol natin sa ating soberanya. Paano natin ipagtatanggol yung soberanya natin kung matapang lang tayo sa salita pero wala naman tayong kakayanan, di ba? So ito panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. AFP, suportado ang panukala ni Secretary Gibo Chodoro na baguhin ang 15-year AFP Modernization Program. Sabing ganon mga tol, no? Sabing ganon, napapanahon na para baguhin ng 15 years AFP Modernization Program sa kabila ng mga external threat na kinakaharap ng bansa. No? So panoorin natin to mga tol. Samahan ninyo ako. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sang-ayon ng sandataang lakas ng Pilipinas sa panukala ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at iwasan na ang mahabang paghihintay sa Horizon Phases. Ayon sa Philippine Navy, matagal nang umiiral ang Horizon Planning simula pa noong 1992. Subalit malaki na ang nagbago sa teknolohiya at sitwasyon sa rehiyon. That is a very welcome statement by the Secretary of National Defense. If you notice, the Horizon Planning for the modernization has been there since 1992. Pero yung tagal-tagal na since 1992 mga tol. Tapos anong nararating natin? 'Di ba? Tayo na nga lang ata ang wala pang submarine Hindi ako sa ibang bansa mga tol pero yung ibang mga bansa mga tol meron na silang ganyan 'Di ba? Ang lakas na ng kanilang mga puwersa talaga. Yung iba sila na mismo nagde-develop ng sarili nilang sandata. Tayo maasa pa rin tayo sa bili. Buti sana kung bumili tayo mura lang at saka maidi-deliver agad. Kaso inaabot din ng maraming taon, 'di ba? Ang hirap kasi no mga ganun mga kapatid no. Lalong-lalo na mayroon tayong kinakaharap ngayon ng mga threat. What if, 'di ba? Umorder tayo ng mga ganitong mga advance na jet, advance mga weapon, 'di ba? Tapos may i-deliver pa by 2030. Ganon, dun pa matatapos. Kaso ngayon nagsisimula na yung kaguluhan. O paano 'yun? 'Di ba? Pwede ba nating sabihin, time first lang. Wait lang kayo, wag muna kayong susugod sa amin. Hinihintay pa namin yung delivery ng mga fighter jet namin. O pwede ba 'yun, mga tol? Malamang sasamantalahin ng kalaban natin yun. Syempre, bakit pa namin hihintayin yan? Sugurin na namin kayo habang mahina pa kayo. O, di ba? Kaya nga dapat mas mapabilis.
'Di ba? Masyado kasing mahaba yung 15 years eh. Sa loob ng 5 taon nga napakarami ng pwedeng mangyari, 15 years pa kaya. And there are changes already in technology in the operating environment. Hence the need to fast-track our projects. We fully support the statement of the Secretary of National Defense. 'Di ba? Sa teknolohiya nga lang ng mga smartphone mga tol, napakaraming nangyari sa loob ng 15 years. 'Di ba? Ilang iPhone ang lumabas nun. 'Di ba? Ilang beses nag-upgrade. Napakaraming pagbabago mula sa ganitong uri lang ng camera na ngayon talagang naka 4K na, napakalinaw, 'di ba? Ang taas na ng mga megapixel. 'Di ba? Dati nga naalala ko yung mga USB, yung mga micro SD, mataas na yung mga 100 MB, mga ganon, ang taas na nun. Eh ngayon mga tol, gig. 'Di ba? 1 terabyte, mga ganon na yung mga bilangan ngayon. Dagdag pa ng AFP, karaniwan ay umaabot ng 10 taon na ang bawat yugto ng modernisasyon. Pero sa gitna ng makabagong banta at teknolohiya, dapat umanong pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto. So with this pronouncement of our DND, no, we really welcome that para po ma-fast track nga as na-recalibrate siya to Horizon 3 from Horizon 3 to address the modern challenges that we face. Yan ang dapat ipanawagan sa mga mambabatas, no? Kasi sila nananawagan sila ng tulong sa ibang bansa. Eh di dapat manawagan din tayo sa kanila, huy. Yung budget ng budget ng AFP, kung saan nyo kasi dinadala eh. Kung saan napupunta eh, sa bulsa lang ng iilan eh. Buti sana kung nakikita natin, oo nga eh, kasi ginagamit yan pagpapaunlad ng bansa natin eh. Diba? Eh kaso kada umuulan, nakikita mo naman kung paano lumulubog ang kamay nilaan eh. Diba? Bukod dun sa mga basurang tambak-tambak na nag-iipon-ipon, eh wala naman pala din talagang silbi yung mga flood control project kasi puro ghost contractors. Nitong 1 linggo, sinabi ng kalihim na kailangan ng baguhin ang modernization program ng AFP na kasalukuyang nakasetup sa 15 taon dahil masyado itong mahaba at hindi na praktikal. Giit ni Teodoro, hindi na akma ang sistema para sa pagpapalakas ng sandataang lakas, Oo. lalo na't may mga banta sa labas ng bansa. Saka mabilis nang ang usad ngayon ng technology mga tol. No, hindi katulad dati ang teknolohiya, kailangan mo na 10 taon para talagang mapaganda mo ang isang produkto. Ngayon mga tol, hindi eh. Diba? Napansin mo yung mga smartphone, taon-taon naglalabas sila ng bago. Kaya kung sasabayan mo yung yung latest, wala maghihirap ka eh. Kasi iba hindi pa nga tapos bayaran, kailangan na nila mag-upgrade eh. Kasi ang bilis ng technology ngayon mga tol, napakabilis. Kaya kung papasok pa rin tayo dun sa 15-year program, baka pag na-reach na natin yung 15 years na yun, eh napakalayo na ng pagitan ng ibang bansa sa atin. Another 15 years ulit ang lamang nila sa atin. Ayon sa kanya, hindi dapat patagalin ang pagbili ng mga kailangang kagamitan. So I hope also for this year we'll be pursuing a DND transformation law. And I'm looking forward to also changing our modernization law. We cannot work with 15-year horizons. It's too long and too impracticable. You know what? I'll just give you an example. In Ukraine, they have to retool and re-equip every 3 months because of artificial intelligence. So, and you have a 15-year horizon. Because of artificial intelligence, AI. AI era na mga tol. Diba? AI era na ngayon. Kahit na sino mga tol, may access na sa ganyan. Eh lalo pa kaya yung mga binabudgetan ng halagang daan-daang bilyong halaga mga tol, napakatindi. No? Kung i-search nyo lang kung i-search ninyo kahit kay Google na lang mga tol, i-search ninyo magkano yung budget na inilalaan ng Taiwan para sa kanilang sandatahan kumpara sa Pilipinas. Magkano yung budget na inilalaan ng Vietnam, ng Malaysia, ng Thailand o ng iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia mga tol. Kung magkano yung inilalaan na budget nila para sa kanilang sandatahan kumpara sa Pilipinas mga tol. Kung gaano kaliit lang yung budget natin para dyan. Eh ano pa kaya yung China? Higanting bansa yun mga tol. No? Eh problema mga tol, yung China mismo yung threat natin eh. Diba? Samantala, sa isyu ng mga infrastrukturang itinatayo ng Vietnam sa South China Sea, hindi ito direktang sinagot ng Philippine Navy.
Ngunit giit ni Rear Admiral Trinidad, nananatiling matibay ang ugnayan ng AFP at ng sandataang lakas ng Vietnam. Iginiit ng AFP, hindi sila nababahala sa mga ginagawang operasyon ng Vietnam at patuloy ang malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Ang problema lang dito sa Vietnam, sa ngayon, di ba, wala tayong problema sa kanila. Hindi sila katulad ng China na nangaharas, pinapalayas yung mga mangingisda natin. Baka naman kasi nag-iintay lang din ang tamang pagkakataon tong Vietnam. At pag na-iposisyon na nila ang puwersa nila at malakas na sila, baka naman gayahin din nila ang China. Maging ganun din sila. Diba? Kasi ganun din ang ginawa natin sa China. Pinabayaan natin. Wala naman tayong problema sa China. Nagtatayo sila dyan. Di naman tayo hinaharas. Nung nandiyan na sila. Diba? Ayan na, mga tol. Di na natin sila mapaalis. Actions of the other claimant countries in the South China Sea, we defer to the appropriate government department to address this. But I would like to emphasize that other claimant countries, especially Vietnam, their armed forces and the AFP have very close relations. We have activities that strengthen these relationships, football on the ground, cross exchanges by ships and our personnel. O sana nga puro ganun, no? At hindi sila tumulad sa China kasi pagdating ng panahon at naging parang China rin yan dahil nga andyan kahit na meron na tayong arbitral ruling mga tol, nagtatayo pa rin sila ng mga infrastructure nila dyan sa loob ng West Philippine Sea o ng exclusive economic zone natin. Ibig sabihin hindi pa rin nila nire-respeto yung arbitral ruling. Parang ganun din sila, no? Parang China rin sila pero hindi nga lang sila kasing agresibo ng China. But then again, mga kapatid, kailangan talaga nating palakasin na puwersa natin. Doon pa rin talaga babagsak yun eh. Doon pa rin talaga mauuwi yun. Kailangan ng puwersa ng Pilipinas kasi hindi sapat yung pakikipag-usap lang. Diba? Sabi nga ganun kung gusto mo ng peace, kailangan handa ka sa gera. Pero hindi naman natin sinasabing maikipag-gera tayo Dapat handa lang. Sa madaling salita, dapat may puwersa tayo. Which is very different or opposite to the actions, the coercive and aggressive actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. O, diba? Kinukompare nila doon. Iba daw ang kilos nung Vietnam dito sa China. Sa ngayon, wag naman sana mangyari sa hinaharap na maging parang China din sila. Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa mga balita na ating natunghayan, dito sa mga video na ating napanood? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.